Ayan po sa lahat po ng mga magaganda kong mga subscriber, mga gwapo kong mga subscriber, ay dahil po linggo ngayon, ay kahit po isang bisis lang po sa isang linggo tayong lumapit sa ating Panginoon. Ano po, wag po nating ipagkait yung kahit na isang minuto la, 2 minuto na para dalawin or kausapin po ang ating Panginoon. Ayan, at dahil nga linggo ngayon ay sisiguraduhin ko na hindi po ako makakapagmura ngayon, bagamat marami pong kamura-mura, lalo na dito sa mga putang ng mga anti-kalingap na ito, ano? So, yan po ang sisikapin natin ngayon dahil linggo naman. At kagaya po nung dati ko pang itinuro sa inyo, hindi na po kailangan pumunta sa simbahan dahil nga po, una, sino ba ang dinodiyos ninyo? Hindi po ba ang ating Panginoong Diyos talaga? At hindi po yung mga pare. At pupunta po kayo dyan sa simbahan, ang makikita nyo itong si Father Villanueva na isang adik, ay paano na? Tapos mag-aabuloy pa kayo. O, di pang bibili lang na ng shabu yan. Kagaya lang itong si Dr. Wakwak. O, magkukan kayo, mag-i-sponsor kayo, dadaanin nyo dyan kay Dr. Wakwak, ay di pinambili lang niya ng shabu. Ayan, at ulitin ko lang po yung pamamaraan po ng paglapit sa ating Panginoon ay simple lang po, yung parang tipong pupunta ka lang dyan sa sulok ng bahay mo or either magsara ka ng iyong kwarto. Ano? At habang nandito ka sa isang lamisita, ay kung may pagkakataon at makabili ka ng tig-5 pisong kandila, itirik mo. Tapos mayroon ding isang basong tubig dyan sa harapan mo. Ayun, kausapin mo na ng timtiman ng ating Panginoon. At pagkatapos mong magdasal or makausap ang ating Panginoon, ayun, lahat, basta lahat hingin mo, lahat sabihin mo na sa Kanya lahat ang mga pangangailangan mo. At yun, pagkatapos mong magdasal ay inumin nyo po yung tubig na inyong ihinain doon sa harapan ninyo habang nagdadasal kayo. At the same time, patayin nyo na rin po yung kandila, baka naman makasunog pa kayo. Ganun lang po, hindi po kailangan pumunta sa simbahan, lalo na kung pupunta kayo sa simbahan, rapist na, sugaral pa, at saka adik pa. Hindi po kailangan. Anyway, mapunta po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Siguro naman po, hindi naman kayo bulag, ano? At mayroon pong minisid sa akin, yung sabihin na natin na kakilala natin. Ang sinasabi doon sa message na dali ha. Sandali. Okay. Ang sinasabi po nitong informant, kaibigan natin, Sir, sabi ganyan, ito lamang yung pansinin mo at ito yung sabihin mo sa iyong video. Nasubaybayan naman nila yan. Yun ang sabi. Tapos, pansinin lang nila yung dati-dati, di ba, sabi niya, yung Soso bills niyan, mas malaki pa raw yung kalamansi, yung Soso bills niyan, no? Parang kalamansi lang. Mas malaki pa raw yung kalamansi. Pero ngayon, pansinin ninyong lahat ay para ng pakwan, di ba? Ito po, yan po, oh. O yan, oh. Yan ba? O yan. Para ng pakwan daw, pero parang kalamansi lang daw dati kalakihan.
At hindi naman ganun katagal na yun yung lumipas. Actually ngayon lang. Yun lang sir eh. Doon sa mga marurunong tumingin, lalo na doon sa mga nanay na, kapag kayong tao raw ay buntis, hindi lamang po yung tiyan ang lumalaki, pati rin daw po yung susubils. So ngayon, dahil sa 2 months pregnant pa lang naman yan daw, ay hindi pa mahalata talaga yung tiyan, pero yung mga kanya lumalaki na yung susubils niyan. So yun lang daw ang pansinin ninyo. Huwag na kayong huwag na kayong maghanap pa ng kung ano-anong mga hinahanap ninyo na napaka-imposible. Ayan na lang, sa physical na katawan na lang niya. Diyan na lang nagmamanifest yung katawan niya. Isipin mo na lang, parang kalamansi kalaki nakabakat dito sa dibdib niyan. O ngayon, parang pakwan na, nakalawit na nga. Para nilambitina ng 10 unggoy. O, totoo naman. So anyway, sige, at good luck na lang dahil kung hindi ako nagkakamali, ay ang pagkakasabi nga nito, ang pagkasabi ngayon daw po yata, ngayon daw po ang procedure. Okay, wala na tayong pakialam doon. Ano man ang gawin nila, katawan nila yan. Ano man ang gawin nila, ay di buhay nila yan. So wala na tayong pakialam dyan. At di tama-tama, pagkatapos yan, actually, pagkatapos ng procedure niya, na mga 3 araw lang, pwede na uling kantutin yan. Another 50 mil, di ba? Ganun lang yun. At yun. Anyway pala, ang main reason talaga ng live natin ngayon dahil linggo, yun nga yung ipapaalala ko kung paano ang lumapit sa ating Panginoon. At at the same time ay parang napakasaya ngayon siguro, at dahil kaya masaya dahil ito ayan, ito kaya masaya. Ayan. Ganun pa man mga kaibigan, ay gusto ko po sana na ngayong linggong ito at sa mga ilang araw pagkalipas ng linggo ito, sana ang inaasahan ko talaga, darating na sa inyo yung walang hanggang blessings na manggagaling sa ating Panginoon. At gusto ko po na lahat po ng mga naniniwala sa atin, sa akin lang pala, bakit ba kasali kayo dito? Ako lang pala ito. Sa lahat po ng mga naniniwala sa akin at doon sa mga sinasabi ko, wala pong imposible na kapag binitawan kong salita dito, kinuha ninyo sa inyong puso, wala pong imposible na magiging kapalit niyan. Swerteng walang katapusan. Dahil kung ako noon, sinasabi ko naman po sa inyo na isa po ako sa isang talagang patay gutom at hampas lupa. At hindi po lingid sa inyong kalaman, nandiyan naman po sa video yan. Talagang open po ako na hindi ko po ikinakahiya yung aking pinagdaanan. Pero nagsikap ako at nasabayan pa nung natural na ugali ko na hindi naging madamot.
Kaya naman yung hindi ko pagiging madamot, hindi ko akalain na magre-resulta pala na yun na yung simula ng hindi ko akalain na mararating ko ang sobra-sobra pa sa kasaganaan sa buhay. Ganun lang po. Kaya naman gusto kong ituro din sa inyo na huwag kayong maging madamot sa kapwa ninyo. Kung mayroong humihingi dyan ng pagkain at mayroon kayo, huwag kayong magdadamot, bigyan ninyo. Kung mayroong gustong makiinom, bigyan ninyo. Kung may humihingi sa inyo ng konting tulong, bigyan ninyo. Yun po yung sinasabi ko na yung pagbibigay, higit pa doon yung babalik sa inyo. Yan ang pakatandaan ninyo. Akalain ninyo, na samantalang nabubuhay lang ako dati, diyan sa mga katulong diyan sa Green Hills. Kasama na po diyan yung mayordoma ni Joseph Estrada. Yan, sinadjinggoy na yung mayordoma nila dati. Kung wala po yung mga katulong na yan, wala po akong makain. Sila po talaga ang nagsusupply sa akin ng pagkain. Kasi nga po, doon po ako nakatira sa sirang truck, sa ilalim ng sirang truck. Yung nakataas na ganyan, naka-jack na. Doon po ako sa ilalim ng truck nakatira. Pero yun nga, yan lang po mga katulong dyan sa Green Hills ang siyang nagpakain sa akin. Hanggang sa feeling ko noon, mayaman na ako. Kasi nga, sagana po ako sa pagkain. Kabila ng naranasan ko yung kagutuman, yung sinasabi ko po sa inyo, kumain po talaga ako ng hilaw na kangkong dahil sa sobrang kagutuman ko. Pero nung nalampasan ko po yun na. Ang dami ng tumulong sa akin, ang pagbibigay ng pagkain. At kung tutuusin nga, mas masarap pa yung buhay ko. Yung binibigyan ako dahil nga, nandiyan na lahat mga ulam ng mayayaman yung mga binibigay sa akin. So talagang grabe yung naging buhay ko. Sa totoo lang, sobrang kagutuman at nalampasan ko yon. Kaya salamat doon sa mga katulong na diyan sa Green Hills dati. Particular po yung Eisenhower Street na yan. Yan pong Eisenhower Street na yan, nandiyan po yan sa kanto yung Club Filipino na kung saan po yan ay makasaysayang restaurant po yan. Na dyan po nag-outtaking si Cory Aquino. So sa madalit salita po ay dahil sa mga pagbibigay nila sa akin ng pagkain, yun pong pagkain na yun ay para sa hapunan ko na lang sana. Okay? Para sa hapunan kong pagkain. Nagkataon naman po na dumaan yung matanda na mahinang-mahina na. At talaga namang hindi mo mawari kung hindi mo ma-explain kung paano siya maglakad talaga sa sobrang hina, sobrang bagal ng paglalakad. Pero hindi po ako nagdalawang isip na yayain doon kung saan po ako natutulog sa ilalim ng truck na yon. Niyaya ko po yung matandang yun, nakay ko. At yun pong kakainin ko sana na hapunan. Hindi na po ako nag-isip na wala akong kakainin sa hapunan. Ibinigay ko po yung pinakain ko. Yung ating, yung matandang yun. Pero yun nga po. Pinakain ko ng pinakain. Nandyan, tubig. Binigay ko lahat. Lahat ng yung binigay sa akin ng katulong na para sa hapunan ko sana. Binigay ko lahat yun. Sabi ko, Lolo, sige. Kainin mo ng kainin yan. Kita ko yung matanda. Sa sobrang kagutuman talagang sab-sab kung kumain. Grabe. Pero bibilisan na po natin ang kwento. At yun nga po, matapos siyang kumain at nagpaalam na salamat Apo, sabing ganyan.
at pinakain mo ako. Ay, opo naman, Lolo, pagka halimbawa dumaan ka rito, sabi kong ganyan, dumaan ka rito sa akin na sigurado lagi may pagkain dito. Oo, apo, sabihin salamat. Aalis na ako. Yun po yun pagkatapos niyang kumain. And then, umalis na. Hinatid ko pa na ganyan. Hinatid ko pa rin ng tanaw. Pero nung matapos kong ihatid ng tanaw, dyan lang naman po yung kalsada ito. Ito yung nakaparada sa bangkita, nakaparada yung Serantra. Paglingon ko pong ganyan, nakita ko yung pagkain at tubig na ibinigay ko sa kanya. Walang kabawas-bawas. Kung ano yung binigay ko, yun pa rin po. Samantalang kitang-kita ko kung papaanong sumabsab, kung papaanong kumain ng gutom na gutom. Pero doon po ako nangilabot talaga sa totoo lang. Dahil wala pong kabawas-bawas yung pagkain na binigay ko sa kanya. At paglingon ko rito sa kabila, mayroong supot dyan. Hindi ko alam kung iniwan or sinadyang iwan or nakalimutan. So, ang ginawa ko po ay kinuha ko, tinakbo ko. Hinabol ko po yung matanda, trinay kong habulin. Bagamat nakikita ko pa yung matandang yon, habol ako ng habol. Ilan lang po yung street dyan. Mag-cross lang po ng street dyan sa Quezon Diretso. Mula sa Eisenhower Street, pagka kumaliwa ka dyan, punta Montessori. Pagka kumanan ka, punta po ng Ortigas yan. Pagka dumiretso ka, Unimark lang po yan. So, hinabol ko po ng hinabol yun. Napakabagal po maglakad yun. Pero habang binibilisan ko ang pagtakbo at para mahabol ko siya, siya namang palayo ng palayo ang tingin ko sa kanya hanggang sa hindi ko na makita. So, bumalik na ako. Pero hindi ko naisip na buksan yung supot na yun. Ang sinasabi ko lang, baka sa mga ibang araw daanan niya. So, nandun lang. Kaya napakatagal ko pong kanyon, nasa akin. Hanggang sa, yun po yung napakaliit lang. Napakaliit lang pong bato yun at napakaliit lang pong bote yung pinaglagyan. So, ayun, pero habang tumatagal sa akin, napapansin ko, lumalaki ng lumalaki yung bato at yun, inilipat ko na sa mas malaking lalagyanan. At hindi ko po alam kung anong mensahe yung matandang yon na dumaan sa akin. At katunayan po, magmula po na sa akin yon, yung batong yon, ay ramdam ko po nung napakagaan yung buhay ko. Napakagaan pumasok yung blessing sa akin. Sobra po. Not like before, sinabi ko po yun. Napakaswerte ko na dati kung makakakain ako ng kanin. Nung wala pa po yung mga katulong na nagbibigay sa akin, nung hindi pa po ako na-discover ng mga katulong dati, talagang napakahabang panahon yung pagtitiis ko ng kagutuman. Kaya yung kinikwento ko, ultimo yung kangkong na hilaw na yon, wala man lang akong asin na pinangbudbud para magkalasa yung kangkong. Sa kagustuhan ko lang pong malamnan yung aking katawan, yung aking bituka, para lang makatulog ako. Ito pong mga balat kong itong mga ito, wala po kayong makikitang balat dyan. Puro po yan kagat ng lamok lahat. Ganun ko po isinasalarawan yung naging buhay ko po nung stowaway ako at walang-wala po ako. Kaya naman sabi ko nga, at mayroon na ako kahit paano. At masabi ko nga, hindi ordinaryo itong mga nandito sa akin. Kaya naman, hindi rin ako nagdadamot sa kapwa ko. At
Kung inyo po nasasubaybayan yung aking mga upload video yan at marami-rami din po tayong iniikutan ng mga kababayan natin na talagang hirap na hirap sa buhay at talaga ng mga kahit anong sikap nila, hirap pa rin sila. Sa sobrang nga pong hirap ng buhay natin dito sa bansa natin dahil dito sa kagagawan po ng ating mga mapagsamantalang mga politiko. Sabi ko nga po, ayaw ko magmura ngayon dahil linggo. At ngayon po ay ni sa panaginip, hindi ko po inisip, hindi ko po plinano ang magkaroon ng kung anong meron ako ngayon. Pero ikusa lang pong binigay sa akin. Yun po ay magmula lang doon sa napakaliit na lalagyan ng bato at bato doon sa loob ng buting maliit na naiwan ng matanda na yun or sadyang iniwan ng matandang yun. Sabi ko nga po, magmula noon hanggang ngayon, wala pong patid yung mga ibinibigay niyang blessing sa akin. Ito, kung tutuusin nga po, saan ko ba kinukuha itong mga pinambibigay ko din sa mga kababayan natin na ngayon po ay mahigit na pong 4,000 families yung iniikutan namin. At sinabi ko naman po yan na taon-taon nakakapag-graduate ako ng 300 student mula elementary, high school hanggang graduate. Consistent po yan. At yun, siguro sabi ko nga talagang totoo yung kasabihan na kapag hindi ka nagdamot or pag nagbigay ka, sobra-sobra pa yung balik sa iyo. Kaya yun po ang itinuturo ko sa inyo. Huwag po kayong magdadamot. At lalong-lalo na po, huwag niyo pong pinagdadamutan ang inyong mga magulang. Dahil habang buhay pa po sila, iparamdam niyo sa kanila yung inyong pagmamahal sa kanila. At pwede niyo namang ibulong sa kanila na mahal na mahalin niyo sila. Ganun lang po. Dahil kagaya ko, noon pong umalis ako dito sa amin, napakabata ko. Pero napilitan pong akong umalis dito dahil sinasabi ko dati, kapag hindi ako umalis dito, sama-sama pare-pareho na tayo dito na lubog sa kahirapan. Kaya nagdesisyon po akong iwan itong bayan namin dati. Sinumpa ako pa nga ito dati na sinasabi ko, hindi ako babalik dito kung hindi ako mayaman. At kaya ilang taon po ako bago nakabalik dito sa amin. At sinigurado ko na nung bumalik ako rito ay taglay ko na yung masasabi kong karangyaan sa buhay. Kaya nga lang, wala na pareho yung aking dalawang magulang. Kaya yun po napakasakit dahil hindi man lang nila natikman yung kasaganaang tinatamasa ko. Kaya kayong mga bata or may mga magulang pa, iparamdam nyo sa kanila na mahalin nyo sila. At huwag kayong maging madamot sa kanila. Kailan pa ba ninyo ibibigay yung bulaklak or yung pira kung sila ay hindi na nila maaamoy pa yung bango ng bulaklak na ibinigay ninyo? At hindi na rin nila magagasta yung pirang ibinigay ninyo. Kaya ngayon palang buhay sila. Lahat ibigay ninyo hanggat sa maabot ng inyong makakaya. Ganun lang po ang at dahil po dyan ay sisiguraduhin ko sa inyo, napakagaan yung buhay nakakaharapin ninyo sa araw-araw ng inyong
buhay. At bago po ako magtapos ay kaya nga po, bago po ako magtapos ay uulitin ko lang pong itaas ang batong ito. Ito na po yung sinasabi kong bato na iniwan or naiwan ng matandang ito. Napakaliit pa po ito noon. At nakalagay lang po ito sa maliit na bote. Kinuhan ko lang po, sinalin ko lang din sa mas malaking bote. Yan po yan. Kaya po, nandoon po yung aking paniniwala na dahil sa batong ito, dito na po nagsimula yung pagbabago ng buhay ko. Dahil doon sa matandang pinakain ko na yun. At kaya po, ganun na lang ang paniniwala ko na kapag tinaas ko ito at sa lahat po ng makakapanood nito, kung ano man po yung narating ko sa buhay, gusto ko maranasan din ninyo ng higit pa. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay. Mahalin po natin ang ating Panginoon. Mahalin po natin ang ating mga magulang. Lalo na yung may buhay pa mga magulang, yakapin nyo na po, sabi ko. Iparamdam nyo na yung mga pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.